balikan natin yung cash flow natin. Alin ba yung mas malaki talaga, income or expenses natin? O baka sumobra tayo sa ibang responsibilities, sumobra tayo sa ganitong area. So, dapat meron tayong periodic assessment. Okay, so there are 6 things na dapat nating tinatanong sa sarili natin para masimulan na natin ang financial literacy. Alam nyo, marami nagtatanong po sa akin, Dok, ano ba yung financial literacy? Paano ba natin ma-achieve yan? Pero bago natin puntahan yan, maging totoo muna tayo sa sarili natin. Let us have our personal assessment, okay? So, first thing, ito po, tingnan natin. Ito po yung dinidiscuss namin sa IMG. Yan. So, first, know where you are right now. So, dapat alamin mo yung present situation mo ngayon. Ano bang kalagayan mo ngayon financially? Ikaw ba ay may sobra, sakto, o kulang? Kailangan nag-evaluate tayo. Sabi ko nga, let us have a periodic evaluation. So, pag tinanong ka ngayon, para tayo nagkukwentuhan, meron ka bang sapat na pera? Kinukulang ka ba? So, dapat alam natin yon, okay? So, second, you have to know why you are where you are now. So, dapat alam mo bakit nandiyan ka sa present situation mo ngayon. For example, ang sagot mo sa number 1, Dok, medyo kulang po ang aking pera. Kinakapos talaga ako. Yung isang bill ko, alanganin pa. Kailangan ko pa humingi ng saklolo sa parent ko. Kailangan ko pa humingi ng saklolo sa ibang tao bago ko mabayaran yung last monthly bill namin. So, you have to be honest. So, dapat matapat ka sa sarili mo. Bakit kaya? So, paano natin masasagot yon? So, balikan natin yung cash flow natin. Alin ba yung mas malaki talaga, income or expenses natin? O baka sumobra tayo sa ibang responsibilities, sumobra tayo sa ganitong area. So, dapat meron tayong periodic assessment. Okay? And third, para malaman natin, o bago tayo magpunta sa financial literacy is, you have to know what you want. O yung tinatawag nating your why. Yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Alam mo, like ko ang sinasabi sa mga followers natin, kailangan lagi mong dinidefine ano yung gusto mong mangyari sa'yo. For example po, ngayon, 2023, matatapos na ang 2023. Na-define mo ba? Ano ba talaga yung financial goal mo? Darating na naman tayo sa 2024. So you have to define ano yung gusto mong financial goal. Ano yung gusto mong mabago sa buhay mo? For example, Doc, I want to have my 6-figure income. Di, sulat natin yun. Yun yung why mo. Yun yung purpose mo. Okay? And number 4 po, know if you can get what you want with what you have. Ito po, for example, nangangarap ka ng 100K income a week. So, with what you are doing right now, with what you have right now, mararating mo ba yung 100K? Alam nyo, nung nagsimula akong mangarap na magkaroon ng 100K, I also asked myself, sabi ko, yung bang present situation ko ngayon, kaya akong dalhin doon sa 100K? So, nung na-assess ko, sabi ko, parang hindi pwede. Hindi niya ako kaya, kahit mag-tumbling ako as an employee, hindi ako mag-i-income ng 100K. So, pag na-realize mo na what you have right now, hindi ka kayang dalhin doon sa pangarap mo, gagawa ka ng step. Alam nyo, kaya minsan di natin binabago yung routine natin, ginagawa natin, kasi di mo naman alam kung saan ka papunta, you did not define kung anong gusto mong gawin. Okay? And next po, number 5, know how to get what you want. So, paano nga ba ako makakarating dun sa 100K na income? Ano ba talaga yung bagong formula na gagawin ko? Alam niyo, hindi ko alam kung kailan ako nag-seminar, sa dami ng seminar natin. Sabi ko, ang success po, may formula. Hindi po tsamba-tsamba ang success. Kasi kung tsamba-tsamba po yan, successful ka last month, baka next month hindi na. So, ang tunay na successful, tuloy-tuloy po, consistent. Why? Kasi may formula. So, kaya kailangan meron ka rin sarili mong formula. Madami po tayong formula na pwedeng gayahin. So, Brother Bo, ginagamit natin yan, 110, 20, 70. Si Grant Cardone, rule of 40%. Ty Lopez, A1 plus A2 plus A3. So, ibig sabihin po nun, one source of income plus another source plus another source. So, madami pong formula. So, you have to create your own formula of success. Tapos, nakasulat yon, pinagpipray po yon. Alright? And last, number 6 po. Know what it takes to get what you want. Ayun, ang ganda po, no? What it takes to get what you want. Ano yung kailangan mong i-give up? Ano yung kailangan mong gawin para makarating ka sa 100K? Okay? So, alam mo, pag nasabi mo yon, pag natanong mo sa sarili mo, dun ka magkakaroon ng pagbabago, dun mababago yung routine mo, dun mababago yung lifestyle mo, dun mababago yung mga taong sinasamahan mo. Okay? Alright, so, G-Leavers, 6 things papunta
sa financial literacy. Maraming po salamat. And of course, we are inviting you dito sa IMG Makati. Nandito na ang Rockstar. Let's go, let's go. Punta po kayo. Let's go, let's go. Yan po sila. Thank you so much. Let's go, let's go. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.